Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan po guys, yung oras po is alas 6:30. Maga pa po tayong nagising at bumangon. Maga pa akong gumising pero ngayon lang po ako bumangon kasi iniisip ko po na naman yung labahan ko. Dahil kahapon guys, nagtambay muna tayo dahil mayroon po tayong naramdaman na hindi kaaya-aya. Kahapon sa Sabado ng gabi po, ayun, nag-LBM po ako guys, hindi pa ako pinatulog dahil pabalik-balik po ako sa CR hanggang mag-umaga na, hanggang sa kahapon Linggo. Parang nanghihina na po tayo dahil hindi pa ako kumain, so LBM lang po tayo ng LBM. Tapos walang ganang kumain, na parang pakiramdam ko ng ng balat ko is nanunuyot na dahil hindi pa ako nagsasabi sa kanila na ganun po yung nangyayari, yung sitwasyon ko. Hindi ko po sila iniistorbo. Basta yun, pabalik-baling lang po ako sa CR hanggang mag-uumaga na. Tas kahapon, hindi ko na talaga kaya. Yun, sabi ko kay Papa Beats, hindi pa ako nakatulog dahil magdamag lang po ako pabalik-balik sa CR. Nang magtatanghali na, sabi ko sa kanila, di ko kayang magluto, bili na lang po kayo ng ulam para sa pananghalian. Tapos yun, nagpabili ako kay Papa Beats ng Diatab. Hopefully naman, yun, epektibo. Nagpabili pa ako ng dalawa, isa lang yung ininom ko, so medyo tumigil. Ayun, nag-relax muna tayo kahapon. Hindi po tayo nagkikilos. Nahiga lang ako maghapon sa folding bed. So pagdating po ng hapon, mag alas 6 na, yun, mga alas 4 muna, inutusan ko si Papa Beats, ikaw na lang po pumunta ng merkado, ikaw na lang pong bumili ng ulam. So nagluto po ako, nagtula po ako ng bangos na para po makahigop po tayo ng sabaw. So ayun, medyo gumaling naman po. Kaya natambay muna tayo kahapon, isang araw. Nagpahinga. Kapalit ka? Awan, okay ang paghilot ni Luzon. Masakit. At ito naman si Christian, hindi balik ng Balamban kahapon dahil yun, nilagnat naman, tapos gusto niyang magpahilot. Meron naman pong nagpunta dito na manghihilot, hinilot ko siya kagabi, ayan, pinagpawisan. Tapos medyo umuki na din po yung pakiramdam niya. At yun, na siguro si Christian sa loob ng barko na sobrang init. Nahilot po siya, yun, medyo nag-okay. Sabi niya masakit daw kasi pinagpapawisan sila pareho kagabi ng naghihilot. Tapos ngayon naman naghahanap po siya ng Mefenamic dahil yung ipinaman po niya is sumakit. So siguro mamayang hapon siya babalik dun sa Balamban. Lunes na araw po ngayon. Tapos yun ang sitwasyon naman po ng panahon namin ngayon. Medyo maulan-ulan, hindi naman ganong kalakas yung ulan. Nagsimula po mga alas 2 ng madaling araw siguro hanggang ngayon. Ngayon medyo parang patak-patak lang. Pero ayun, medyo pa yung panahon, makulimlim. So naisip ko, pag maglaba po ako ngayon is magagamit ko na po yung dryer. Tapos sabi ko kay Papa Beats, habang po siya dito nagsisilpon, nagpapasound, sabi ko sa kanya, magpaagat ka ng tubig doon, tapos maligo ka na para masama yung mo, yung binihis mo na damit, para masama po na maglaba. Ayoko kasing meron pang natitira na labahan, tapos na po tayong maglaba, tapos tingin tayo sa basket, meron na naman. Yun nga si Dian, yung mga labahan niya, tinatago niya. Meron lang po siyang lalagyan. Ang ginagawa ko po naman is kinukuha ko sa kwarto kasi nasasayangan po ako sa sinabon ko.
maglalaba ako ngayon, tapos mamaya maglalaba siya. So ang iniidiya ko na lang, kinukuha ko doon sa ano niya, sa lalagyan. Ayaw kasi niyang magpalaba ng ano niya, yung damit. Hindi naman sa ayaw, nahihiya. Ang sa akin lang naman is para diretso po yung gamit ng kuryente at yung sabon. Isang gamitan lang. Yan, mga tulog po yung mga kilos. Ha? An? Sada? Pero nga, libagan may ano ko tayo, manla. Si guro ko, dahilan lang po yun ng ano, pag-i-LBM ko kahapon o nung isang araw, para po tayo makag-relax. Kasi kahapon talaga hindi po ako nagkikilos. Bahala kayo dyan. Pero kahit hindi po tayo kumikilos, tayo pa rin po yung nagmamando. Kasi pag hindi tayo nagkilos, nag-isip, wala lang sila. Yun, kasi malapit nang magtanghali, wala pang kumikilos. Sabi ko, ano kaya yung ulamin ngayon? Ayun, sabi ko kay Papa Bits, bili ka na lang doon ng litson manok. Kumain na lang po kayo. Tapos ako nahiga. Tapos sila po yung kumain. Tapos kagabi na, pakainom ko na ng mga medyo maghahapon na, pakainom ko ng Diatab. Medyo nakaramdam po tayo ng gutom. So ayun, inutusan ko si Papa Bits na mamerkado. Pinabili ko po siya ng bangus na yun, sinabuan ko naman na yun po yung naging ulam namin sa gabi, yung hapunan namin kagabi sabaw. Tapos siyempre ako pa rin yung naghanda sa misa. Pagtawag na lang po sa kanila. Agoy. Kaya ayan, maglaba po tayo kasi hindi tayo nakaglaba kahapon. Siyempre pag hindi nalaban natin ngayon, bukas dadami na naman, madadagdagan. Wala pa namang klase. Si Jing nandito pa. Hindi pa umuwi dahil wala pa naman daw sila klase. Module din. Tapos meron lang naman araw na pwedeng ipunta doon sa eskwelahan nila. Pareha dito sa CIS, sila Chrislyn. Nagpupunta lang po sila kung oras na ng pagpapas ng module. Sa kadahilanan po ng init ng panahon. Namanghalang po ako sa hinubad ko kagabi na damit. Hindi naman po yun madumi. Tapos pagtingin ko ngayon, paglaba, ang daming dumi. Siguro ipinahid po ito sa sa katawang mapawis. Ay, Ginoo ko. Alam ko kung sinong may gawa nito. Di na lang po tayo mag-ingay. Masasayang lang yung laway natin. Lagyan ng kloren, bahala dyan.
Ayan, nagda-downy na po ako. Kasi maaga pa akong nagsalam. Nakakapag-dryer na po tayo. Ayan, nagda-dryer na po tayo. Habang nagda-dryer, yan, pahinga. Hindi na natin problemahin kahit maulan dahil mayroon na po tayong dryer. Kaya shout out po kay Ate Betty. Thank you po sa blessings. Sa blessing na washing machine. Si Ate Betty po na nandoon sa Seaside, California. Thank you po. Marami na po siyang binigay po sa akin. Hindi ko na lang po isa-isahin, basta marami na po siyang bigay sa akin. Ayan guys, tapos na po tayong maglaba. Yung mga housemate ko, mga tulog pa. Si Papa Bits nandun umalis, siguro magpapagupit. Yan, kain muna tayo. Yung ulam ko, yung ulam namin kagabi, tinulang bangus. Masarap sana ito kung merong sili, kaso lang wala. Pag hindi tayo yung nakakapunta sa merkado, hindi tayo nagkakaroon ng sili. Maanghang. Kain muna tayo guys. Pero parang may nadidinig po ako na cellphone. At alam ko yung nagsisilpon na yan si Sia. Kasi pag nagigising cellphone agad yung hinahawakan. Ano ba yung maingay? At sa nakahapon, magpupunta tayo sa sa dentist. Magpapa-schedule sa pagpabunot ng ipin. Ito po guys. Kaso lang yun nga, nagkaroon tayo ng masamang pakiramdam. At linggo naman po nga kahapon, wala daw yung dentist dyan. Mabukog yung banda buntot ng bangus. Si may timang po yung nagturo sa may Makaas daw o kaya kasi doon sa lungsod, kasi doon po siya nagpabunot ng ipin. Maya pag nakalugar po tayo, pupunta po tayo doon. Magtatanong po tayo kung kailan po siya meron or schedule sa pagbunot. At kung magkano po yung isang ipin. Kasi si Papa Bits magpapabunot din. Kasi minsan sumasakit po yung itot natin, ipin. Parang namamaga yung gums natin na hindi po tayo makanguya. Makanguya tayo, parang masakit. Tapos yung iniinom ko po is Mefenamic. Yun. Medyo kumakalma naman.
Tapos, niisip ko, mas maganda yata yung pinapabunutan ni Mama Pix doon sa Tacloban. Kasi, may balak po akong umuwi muna sa Tacloban. Baka mga next week. Chat ko muna si Mama Pix kung pwede po siya po yung magpa-schedule na para pagdating ko doon, makapagpabunot po ako. Papasyalan ko muna doon sa bahay kasi parang magulo. Ima-manage muna natin. At kailangan po yung presensya po natin. Umalis si Papa Bits talaga. Iwan ko kung saan pupunta yun. Pero parang hula ko is magpapagupit yata kasi yung buhok niya mahaba na. Lalo po siyang nagiging senior citizen. Hindi pa nag-aahit, mahaba pa yung buhok. Ayun. Tapos sabi pa niya, pag tinutupak, ayun, sabay-sabay na. Ayan, nandito na si Papa Bits. Akala ko magpapagupit. Meron lang pala siyang binili. Ayan. Patingin. Lalagyan ng pera. Lalagyan ng pera kung may pera. Double pa. Kasi papalitan ko ito kasi matagal na to. Doon pa kami sa Tacloban. Na ano na ito, nabasa na ito sa dagat, saka nahulog ako sa pier. Palaminit mo yan kasi souvenir. Souvenir ng Tacloban. Tapos bumili pala siya guys ng ng ulam din. Ayan. Baduya. Baduyang dilis. Tawag sa amin dito baduya. Tapos munggos. Ayan, munggos. Sabi ko naman, bumili ka ng munggos, magmumunggos naman ako. Nagpunta po ako sa tindahan kasi yun nga, magluluto tayo ng munggos. Yung halo natin sa munggos guys, ayan, century tuna. Century, dalawang lata at saka sayuti. At saka yun, nakasalang na po yung munggos natin. Linalaga na natin yung yung munggos. Di naman alam ni Papa Bits na ngayon na po yung pagluto ng munggos. Mga tulog pa sila. Ayan po yung munggos natin. Nilalaga pa. Magluluto lang po tayo para pagising nila meron na pong ulam. Tapos meron pa po tayong natitirang isda dyan. Preprituhin din po natin na para yung pares sa munggos na liluto natin. At saka parang nagpapakita na si Haring Araw na para matuyo kaagad kasi naka-dryer naman, ilalabas natin po guys. Kasi dito ko lang sila inihangir. Ayan. Lalabas po natin.
Yan. Maghimay tayo ng malunggay at saka magbalat ng sayote. Pangsagol sa munggus. Ayan si Papa Bits, hindi po naubos yung yung binili niyang ulam. Meron pa siyang baduya. Ayan. Tapos meron pa siyang natirang kunti na munggus. Yung halo ng munggus na binili niya, kalabasa. Kalabasa saka Alugbati. alugbati. Ako naman po, sayote at saka malunggay. Kunti lang po yung ilagay natin na malunggay kasi yung mga bata hindi kumakain masyado ng malunggay. Pag kumakain, itinatabi lang sa pinggan. Hindi nila alam na masustansya yung malunggay. Doon sa Tacloban kasi, pag bumibili ka ng pag nagplano kang magluto ng malunggay, meron nang nakahiwa-hiwa agad na may tindang nakahiwa-hiwa na para panghalo sa munggus. Hindi ka na magsasakripisyo kung maghiwa-hiwa. Mag-aalas 10 na po yung oras. Yun, si Sia pa lang yung gising na bata kasi nagsisilpon na. Kanina medyo nagising naman si Christian kasi bumili ng may pinamik. Ayun, pagkatapos uminom, nakatulog ulit. Tayo, magpatuloy lang tayo sa routine natin. At saka hinihintay ko si Dian na magising. Hindi ko pa naman drainin yung yung sinabon ko. Papasalang ko yung kumot niya. Kasi yung kumot lang po niya yung hindi ko nalabhan no mag-operation po ako. Oy. Nagmata na Dian? Ano naman ito nag-share? Jing? Tapos balik na liwat. Nagising na pala si Jing nandoon sa CR. Tinanong ko si Jing kagabi kung uuwi na siya. Hindi pa daw dahil wala naman po siyang klase. Yun. Nag-ooperate na naman yata yung peryahan sa kabila. Magluto tayo ng ulam na masustansya. Paborito po ito na munggus na niluluto ko nung alaga ko na nandun sa Tacloban. Yung paborito nilang ulam, munggus, sinigang baboy. Pag nagre-request sila, yun po yung niluluto natin. Munggus, tapos yung pares is pritong bangus. Pritong bangus na minarinate. Yun, ang sarap ng kain nila. Nano kasi ya? Yan, yung natin po sayote, puwira gaba. Puwira gaba sa amin. Parang kulubot na pero 15 palin 15 pa rin yung binta. Wala po tayong choice dahil siya lang po yung mayroon dito sa tindahan.
Alangan naman po na magpunta pa tayo sa merkado. Ito, isa lang sa UT yung ipupunta natin. Mas mahal yung gasolina. Wala naman po siyang carrots kundi sa UT lang. Yun, pagtiyagaan na lang po natin. Basta mayroon lang gulay yung munggus natin. Wala naman po ditong may tanim na ampalaya na para makakuha po din tayo ng dahon. Talbos ng ampalaya. Na yun talaga yung original na inihahalo sa pagluto ng munggus. Yan, maliit na. Huwag magpa-sounds. Magpapasounds na si Papa Bits. Naghahanap buhay pa tayo. Magpapasounds na si Papa Bits. Ano mo ito nagpaparot ka? Bukararutan na timbungot. Haradsan na. Ba't dumidilim ka? Kailangan pino. Di tayo nakakapwersa pag nakaupo. Namimiss ko na po yung mga ganitong hiwaan. Ayan na po yung munggus natin. Lagang-laga na. So, ngayon, yung gagawin natin is magigisa po tayo ng panghalo. At habang ito naman ay pipisat-pisatin natin. Okay. Ay, nadidadiyan. Sana yung talaga pwede mo ba?
lagyan ng mantika. Nag-ano pa tayo, naghiwa pa ng kamatis, sibuyas, at saka luya, bawang. Lagang-laga na po guys. Magigisa po tayo ng panghalo. Tapos yung ginisa natin, ilalagay din po natin dito sa kasirola. Ewan ko kung tama po ba ang tawag dito, kasirola. Tapos yung sayuti. Tapos i-drain natin yung sabaw na Century. Hindi natin isasama. Pwede siyang isabaw ng pure. Basta hindi natin isasama sa paghalo sa munggus. Parang dadami yata to. Dito na lang tayo sa kawali magluluto ng munggus. Hindi ko na lang po ililipat. Yung ibang nagluluto ng munggus, nilalagyan po nila ng harina na para daw lumapot. Ako hindi. Yan, lagyan natin ng kunting tubig para pangpaluto ng sayuti. Mamaya na lang natin titimplahan yan pag naihalo ko na yung munggus. Kasi yung Century is templado na. Baka masurahan tayo sa asin. Takpan lang muna natin para maluto yung sayuti. Ayan. Malambot na po yung sayuti. Lagay na po natin yung Century. At saka
Lagay na po natin yung munggus natin. Ayan, lagang-laga na po yung munggus. Hindi na po kinakailangan na lagyan pa ng harina para po siya lumapot. Mga karangon. Yan na daw, yan na. Ito pala manit munggus. Ade, pansit canton. Papansit canton pa sila guys. Yan, lagyan po natin ng sabaw. Kunti lang na hindi po maging malabnaw. Tikman po natin yung timpla kung kinakailangan pa dagdagan ng kunti na lang ng asin. Mapunta naman. Dagdagan pa natin ng tubig kasi medyo malapot masyado. Siya. Kau man ni Mim Ate liwat sunod ha. Yan, saktong-sakto na po. Saktong-sakto na po yan guys. Medyo masabaw. At kukunti pa din yan yung sabaw dahil yung sayote hindi pa luto masyado. At saka natin ilagay yung malunggay. Ayan, luto na. Ilagay na po natin yung malunggay. Si Christian naman, ayan, nagluluto ng pansit canton. Dahil nagising na po yung mga batibot. Yan, kumakain na ng stick, oh. Munggos for the ulam for today. Yan, luto na po guys.